Ay, magandang umaga po. Napilitan lang ako po mag-live ngayon para ibalita sa inyo matinding balita ito. Alam mo, nagsalita si Sara Duterte. Alam mo sinabi niya, nakita raw si Lisa Araneta Marcos sa kwarto na isa sa mga tao na nasa loob ng kwarto sa isang hotel sa Amerika kung saan nang matagpuan namatay si Mr. Paulo Tantuco. Yung Mr. Paulo Tantuco namatay daw sa overdose sa drugs. So, kaya yan ang dahilan na kinikwento nila noon na hindi daw nakauwi kagad si Lisa Araneta Marcos dito sa Pilipinas. Anong ibig sabihin yan? Ha? Namatay daw sa drugs overdose. Anong ibig sabihin yan? Nako! Good morning, Mr. Romualdez Tambi. Yan po. Ito, i-play natin na. Sa Estados Unidos na merong namatay Ulit. nung nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose. At kung makikita ninyo doon sa police report ay nandoon ang pangalan ni First Lady Lisa Marcos na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung saan yung tao ay nag-overdose sa suspected drug overdose sa hotel room at ang daming nakikitang white powder substance na sinabi doon sa police report ay suspected cocaine din ay bigla nilang kinuha si Pangulong Duterte. So, sabihin, ang kinikwento ni Sara Duterte ay parang naano na niya, na-confirm niya ng report na sa isang kwarto sa Amerika ay natagpuan doon ang patay na ang pangalan ay Paulo Tantuco na siyang may-ari ng Rostans. O hindi may-ari kundi manager, anak ng may-ari. Rostans. Malaki yun. Mga yaman, mga bilyonaryo yan. At nakita ro doon na namatay at ang marami daw mga drugs nakita sa loob ng hotel room. At isa sa mga nakita sa hotel room ay si Mrs. Lisa Araneta Marcos. Yun ang balita dito ngayon. O yun nga, si Inday mismo nagpapatunay. So ngayon, dagdag sa katotohanan nito, may ipapakita ako sa inyo na na-research ko na report sa Amerika. Ito po yun. Babasahin muna natin yung ito munang ipapakita ko sa inyo. Pero bago ko ipapakita, iptugtugin muna ko uli yung sinabi ni Sara. Roon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose. At kung makikita ninyo doon sa police report ay nandoon ang pangalan ni First Lady Lisa Marcos na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung saan yung tao ay nag-overdose sa suspected drug overdose sa hotel room at ang daming nakikitang white powder substance na sinabi doon sa police report ay suspected cocaine din ay bigla nilang kinuha si Pangulong Duterte. So, yan po para klaro ulitin natin. Nung nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose. At kung makikita ninyo doon sa police report ay nandoon ang pangalan ni First Lady Lisa Marcos na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung saan yung tao ay nag-overdose sa suspected drug overdose sa hotel room at ang daming nakikitang white powder substance na sinabi doon sa police report ay suspected cocaine din ay bigla nilang kinuha si Pangulong Duterte. So, parang konfirmasyon Kasi maraming mga pakulo-pakulo sila ni Lisa na kunwari na dito na sa Pilipinas. Mga pictures na in-upload nila, mga lumang picture in-upload, pinapalabas na nandito siya. Pero nang makita natin, ako mismo, natunghayin ko mga litrato ay puro patong.
Hindi gawa ng artificial intelligence, kundi gawa ng artificial non-intelligence kasi hindi maganda pagkagawa, bistado. So anyway, ang sinasabi ni Inday rito, kaya pala kinidnap ng madalian si Duterte at hindi na dinaan sa korte kasi natatakot po si Ginoong Marcos, si BBM, na lalabas ang balita na nahuli si Lisa Aranita Marcos doon sa Amerika sa loob ng kwarto, kasama siya doon, isa siya doon sa loob ng kwarto kung saan natagpuan ang bangkay ng isang nagngangalang Paulo Tantoco, manager ng mga Rostan's chain of stores, mga high-end mga store yan, mga branded. So, ang sister dito, tumagal sila doon kasi bakit ni-report nila 8 hours late mula nung namatay yung tao. Nag-late pa ng 8 hours yung pagre-report nila sa pulis kung na may namatay. So, suspected sila. Kaya napansin ko, nang nakita ko si Lisa na nandito sa Pilipinas na, parang may pulsera siya. Yan po yung pulseras. Yun pong nilalagay ng korte sa Amerika sa mga akusado na pinayagan piyansahan na umuwi o ano. Yan ang tinatawag ng pulseras kung anong tawag dyan. May GPS yan, malalaman kung saan siya tatakbo ay mahuli pa rin siya ng mga pulis. Dapat ganun na parehas sa atin para mahuli si Bantag. Si Bantag, hindi natin malaman kung nasaan si Bantag ngayon. O ngayon, ito pa ang sisti pa nito ay may na-search din ako na balita na basahin ko muna yung balita tungkol kay Juan Paulo Tantoco. Yung buong pangalan pala Juan Paulo Tantoco. Basahin natin sabay-sabay. Ito. Yan. So, nakalagay ito, LA sa Los Angeles nakita, no? So, sa ang nakalagay ay case number 2025-04377. Deaths local deferred pa yung death niya, number 292. So, binabasa dito sa coroner's report. Los Angeles County is reporting the death of a 44-year-old Asian male that occurred at the Beverly Hilton Hotel, located at 9876 Wilshire Boulevard in Beverly Hills. The coroner's office identified the man as Juan Paulo Tantoco. Status: the decedent's body has been released. Ruling by the deputy medical examiner is deemed deferred pending additional investigation. Manner and cause of death will be added to this page when it becomes available, because the DMA or the deputy medical examiner has ordered drug screening. The next public update may take 2 to 3 months. So, RIP or rest in peace Juan Paulo Tantoco, born on January 6, 1981 and died on March 8, 2025. Formal pronouncement of death was made on Saturday at 12:05 p.m. Saturday, March 9 na ito. So the decedent was a Filipino business executive who was part of the family known for owning the Rostan's retail chain in their home country. He was in the United States apparently as part of the entourage of Lisa Araneta Marcos, First Lady of the Philippines, who was promoting the Manila International Film Festival in Hollywood from March 4 to 7. The MIFF's tribute gala was held on March 7 at the Beverly Hilton. His body has been repatriated. It is not the Los Angeles Police Department, but the Beverly Hills Police Department that has jurisdiction in this area. Paulo Tantoco is survived by his wife, Dina Arroyo, and 3 children. We do not know if he was injected with synthetic mRNA. Ngayon, ito naman, may nakita rin ako na sa search ko, pakibasa yung search ko nito. Nakalagay po kung ano. So parang may nakalagay po na initial findings. Ang initial findings po nakalagay ay overdose sa drugs.
Parang ito. Ibig sabihin, pending the resolution, kung ano talaga, so may tinatawag na initial findings. Ito po yung initial findings. Search results. Paulo Tantoco and Dina Arroyo had been intoxicated. Pati pala asawa niya nag-take ng drugs. The main reason why Tantoco died due to overdosage. So, what is group? Journally. So, iyan po ang nakita natin. So with this, at this stage, para nako-confirm ko na po na talagang into drugs talaga si Lisa at saka si Ferdinand Marcos. Siyempre, hindi rin papayag si Ferdinand Marcos na magiging drug si Lisa kung hindi rin siya addict. Ganun lang po kasimple. So, yan, ladies and gentlemen, malapit-lapit na sa katotohanan ito pero hindi pa sapat na ebidensya yan para sabihin mo na talagang into drugs sila. Pero but that is sufficient to say na may probable cause na dapat magsumiti na sa sarili nila sa tinatawag na hair follicle testing at kailangan i-live stream ng lahat ng mga vlogger. Ang mga vlogger na magla-live stream ay yung mga hindi BBM vloggers, kundi yung mga vlogger ng DDS at saka vlogger ng neutral. Mag-volunteer ako diyan magba-vlog. Saka sakali magdidesisyon si Bongbong at saka si Lisa. Kaya dalawa na sila mag-asawa ang drug test natin. So, yan ladies and gentlemen, may kinalaman pala. Ito pala dahilan kung bakit nilabag nila yung karapatan ni Digong Duterte sa pag-aresto dahil sa utos ng warrant of arrest ng ICC. Talaga pala sinadya nila yon para matabunan sakali puputok yung balita na nahuli si Lisa Araneta Marcos na nandoon sa kwarto nung namatay yung na-overdose na si Paulo Tantoco. Yan ang initial findings. Pero may additional order pa, malalaman pa, abangan natin ang order kung ano talaga ang final report. So, anyway, nandun din ang kanyang misis, si Dina Arroyo, Tantoco. So, iyong asawa niya rin pala ay involved din. Nako, ano bang klase itong gobyerno natin? Bangag government na tayo pala. Kaya pala ganon-ganon. So, benighted government ang mangyari nito. So, how could you decide with sound decisions kung unsound ang mind mo lagi? Diba? Ganon lang ho kasimple. Kaya pala naman, minsan kinakain ng salita, yun pala. Ito po, dagdag ebidensya po ito. I hope so na para ma-dispel ni Bongbong at saka ni Lisa ang balitang ito, they should voluntarily submit themselves to public live drug test using the hair follicle. At nandoon kami na mga vlogger na magbablog, magbabantay kami para to ensure na walang daya ang pag-testing. So, gano'n na lang po. Masamang tao si Lisa na nalahian, nalatnan na si Bongbong. Ang di ko alam kung sino sa kanila, pero ang sabi sa akin ng kaibigan kong abogado na kaklase ni Bongbong Marcos sa Lasal Green Hills, ay matagal na yun si Bongbong nung araw pa, hindi pa sila nagkakilala ni Lisa Araneta Marcos. So, ibig sabihin, pwede pong mangyari na si Lisa ang nahawaan ni Bongbong, hindi si Bongbong ang nahawaan ni Lisa. So, maaring ganun po ang nangyari. So, ladies and gentlemen, this is just a report. And the report na ito, maari pa kung hindi totoo ito. Kasi maari din, mali din ang mga pinanggalingan ni Sarah. Pero, may ebidensya kasi binuksan ko yung report ng coroner's report sa California. Iyon, nakalagay mismo na ang initial findings ay nagpapakita na si Bongbong ay may patetskan yung si Paulo Tantoco ay died of overdose in drugs. Pati asawa niya, buhay lang ang asawa niya. Ito, papakita ko ulit. Yan po, tingnan niyo muli. Palakihan ko.
Yan. Ayan, death niya March 8, 2025. So, tingnan ninyo. Yan ang initial findings po. So, initial findings says, Paulo Tantuco and Dina Arroyo had been intoxicated by illegal drugs. The main reason why Tantuco died due to overdosage. So, yan po ang sinabi dito. But that is yet subject to confirmatory test. Ang testing na ginawa will be released in 3 months from March 8. So, 3 months, March, April, May, June. So, mga June 8 to June 10, abangan natin mag-Independence Day. So yan na ngayon, ito na po mga Pilipino, katotohanan na po ito. Hindi po ako magdududa na kailangan huwag na pong iboto ang lahat ng mga kandidato ni BBM. There is no exception kahit sino. Huwag nyo nang iboto kasi ang mangyari, kung bangag ang boss, bangag din ang mga senador niya. Bangag din ang lahat ng patutunguhan yan. Kita mo, magbebenta ng palugi, ng bigas. Bangag kasi, tripping lang. Ganun ang mga bangag kasi, nagtitrip-trip. So, yan nga mo ang aking katwiran ngayon para sabihin ko na talagang there is something big mistake on the part of the Smartmatic that voted Ferdinand Marcos at Sara Duterte into office. So, yan lang muna po at magandang umaga po sa lahat. Ako'y magtatrabaho pa. Pero mag-shoutout lang muna ako. Si Raul Salazar, totoo yan. Antonio Bensuceso, mabuhay. Maria Elena Vallera, Blue Lady ang Tantuco. Okay, sa panahon ni Imelda Marcos, kasama sa Blue Ladies yung ang nanay ni Paulo Tantuco. So masamang tao si Lisa, malaman na nalatnan na si Bongbong. Mr. from Waldes Tambi, antok na ko Sir Toto, ingat lagi, sige tulog ka na po. Hector Logo, anong klaseng argumento dinikit pagka arrest kay Digong kaya pala hindi na ako naniniwala sa iyo. Ay, tama ba yan? Totoo naman. Pwedeng mangyari. Sabi ko nga, pwede mangyari kaya tinabunan ang balita. Alam mo naman, Hector Lago, maka-BBM ka lang kasi. Kaya ganun ang sagot mo. At maging, let us look at things na hindi tayo maka-BBM, hindi tayo makadigong. Ganun lang po. Mr. Romualdez Tambi, Sir, Margie Gonzales, hindi nagsasalita si BP de Sara kung wala siyang hawak na ebidensya. I think she's provoking Lisa Marcos to file a case against her para mailabas ng evidence sa proper court. O yun. So, Denver, 908 Denver. Yes, attorney, that's true. Bumblebee, maaring gumamit si Bongbong noon ng droga kasi musikero, mahilig sa jamming at mas pinili na pilkin ang diploma, pero ngayon maaring hindi na sa edad na niya. Jose Mario de la Torre, keep up the good work, Boss Toto. Okay, Antonio Bensuceso, kasama na rin ang mga kandidato ni Duterte. Isama nyo na rin lahat. Ernesto Jr. de la Cruz, fake news ka Toto, o fake news daw ako, di ka lang mga nag-iingat, mawawalan ka ng subscribers. Hi, ikaw lang na ata nagsabi na fake news. Paano ko masabi fake news yan? May dokumento na galing sa coroner ng California. At si Inday, siyempre, ang lakas ng dating yon na malakas ang kredibilidad pag sinabi sa katotohanan. Tingnan mo, report ito ng Hollywood LA News. Ayan, Tantuco died of overdose. Yan. So, sabihin mo pa fake news. Tatanggapin ko naman kung kakasuhan ako ni Lisa, lalong maganda, lalong masaya. Alam mo, pag kumasa si Lisa, mapipilitan lalabas ngayon ang mga ebidensya. Pero kung hindi siya kakaso, hindi po lalabas ang ebidensya. Sali-sali, tama yung sinasabi mo, Toto. Rolly sa Zanyon, saludo sa iyo, sir. Laminosa, Island Laminosa, ang dami ko, sir, natutunan, sir, about sa mga kaso. Kaya huwag ka matakot kasi pag kumaso si Lisa,
magkaroon ako ngayon ng, pati si Sara, magkaroon ngayon ng ang legalidad ang pagpresenta ng ebidensya kahit hindi pa buong-buong ebidensya na solid. So, Dean Chase, Dean Chase, maayong buntag, Dean Chase. Kabalok kasayod ko ga mas daghang ka na hibawan ka sa ako kay sa inaning kwan. Naaday ka sa LA. Wow. Gagamito na akong imugi compose ha. Okay. So, yan lang muna kasi kulang pang ating ebidensya. So, I'm expecting in June lalabas ang final report ng coroner. So, sa ngayon, ang hindi pa final report ay ito pa lang. Ang initial findings, Paulo Tantuco and Dina Arroyo had been intoxicated by illegal drugs. The main reason why Tantuco died due to overdosage. Yan. Sige, Jen Chase. Sa ulitin. At mag-out na muna ako.